Sa paniniwala po kasi ng mga Chinese, every ghost month is nag-o-open po yung portal ng impyerno. At kapag bumukas po ang pintuan ng impyerno, umaatake po guys yung mga ghost or tinatawag natin na hungry ghost. Hello guys! Welcome sa Soul Power. So sa video ito, pag-uusapan po natin ang 8 dapat nating iwasan ngayon pong paparating na Ghost Month. Magsisimula po ito ngayon pong August 13 at magtatapos po ito sa September 10. Ang Ghost Month po guys is ito po yung pinakamahinang energy or season sa buong taon. At sa paniniwala naman po ng mga Chinese, tuwing sumasapit po ang Ghost Month sa kanila is naglalaylo po sila sa kanilang mga negosyo at hindi po sila masyado humahataw. Sa paniniwala po kasi ng mga Chinese, every Ghost Month is nag-o-open po yung portal ng impyerno. Open po yung gate of hell sa mga panahong ito. At kapag bumukas po ang pintuan ng impyerno, umaatake po guys yung mga ghost or tinatawag natin na hungry ghost para atakihin po tayo mga tao dito sa mundo. So ang ginagawa po ng mga hungry ghosts na ito is pumapasok po sila sa isipan ng mga tao para gumawa po ng masama. So yan po yung dapat nyong iwasan sa mga panahong ito. Iwasan po natin ang gumawa ng masama sa kapwa para hindi po tayo pasukan ng mga hungry ghost sa panahon ng Ghost Month. So narito po yung 8 dapat nating iwasan or dapat nyong iwasan ngayong Ghost Month. So number 1, iwasan po natin ang pag-aaway-away sa miyembro ng ating pamilya. Yes guys, kailangan nyo pong iwasan ito para makaiwas po tayo sa anumang kamalasan. Kasi kapag meron pong away-away sa members ng family, magkakaroon po ng opportunity ang mga hungry ghost para umatake sa inyo. At magkukos po ito ng mas malalang away. Kaya iwasan nyo po ang pag-aaway-away sa mga panahon na ito. Number 2, bawal ang lipat bahay. So kung meron po kayong plano na lumipat kayo ng bahay, especially po ngayong buwan ng August, itigil nyo po muna ang plano nyong paglipat ng bahay. Mas maganda po guys na ipagpalipas po muna natin ang Ghost Month na ito. So pwede po kayong lumipat ng bahay after Ghost Month, pagsapit po ng 3rd week or 4th week of September. Or mas maganda October, much better po guys. At bakit bawal lumipat ng bahay? Mas lalo po kayong mamalasin. Imbis na maging maswerte po kayo sa paglilipatan nyo ng bagong bahay, baka mas lalo po kayong malasin yan. Pangatlo, bawal mag-open ng negosyo. Kahit anong business po yan guys, bawal po. Bawal na bawal po yan tuwing Ghost Month. Kasi mas lalo po kayong mamalasin at baka maagang magsara ang inyong mga negosyo, malugi po kayo. Pang-apat, bawal ang mag-out of town or mag-out of the country. So iwasan nyo po guys ang pag-out of town or out of the country. Lalong-lalo na sa mga mahilig bumiyahe po dyan, mag-ingat po kayo lagi at mas maiging iwasan nyo po muna ang pagbiyahe ng malalayo para makaiwas po kayo sa anumang aksidente or disgrasya sa daan. Umaatake po kasi ang mga hungry ghost and madalas po ang mga disgrasya at car accident sa mga panahon na ito. At isa po guys sa mga mapapansin nyo kapag nasa hospital kayo, every time na sumasapit ang Ghost Month, maraming pasyente sa hospital. Marami ang namamatay. Base po yan guys sa pag-aaral. Kung kayo ay nagtatrabaho sa hospital, kayo po mismo ang makakapagsabi sa mga experience nyo po sa loob ng hospital kung anong buwan ang pinakamaraming pasyente at mga namamatay. So bawal na bawal po guys ang pag-out of town, out of the country at pagbiyahe ng malalayo. Panglima, bawal po ang mag-open ng savings account. Bawal na bawal po ito guys tuwing sumasapit po ang Ghost Month.
So kung may plano po kayo mag-open ng business account or savings account sa bangko, iwasan nyo po muna. So mas mabuti po na palipasin po muna natin ang ghost month. So wag po kayo mag-open ng savings account or business account sa bangko kasi malas po yan guys. Pang-anim, bawal po ang sugal tuwing sumasapit ang ghost month. So kung kayo po'y mahilig magsugal, kahit anong sugal po ito, mapasabong po yan, online sabong, casino or online casino, or kahit anong sugal po yan, basta sugal, bawal po guys, tuwing sumasapit ang ghost month. Kasi magkukos po ito ng pagkatalo sa inyo at baka mas lalo po kayong maudlot at mabaon sa utang kapag nagsugal po kayo. Pampito, bawal po ang mga loans or utang. So kung may balak po kayong mangutang sa mga lending company or sa banks, iwasan nyo po muna yung mga loans na yan. Kasi hindi po magandang feng shui yan, bad feng shui po ang paglo-loans or pangungutang tuwing sumasapit po ang ghost month. Pangwalo, bawal ang magpautang. So ito po guys yung pinakabawal tuwing sumasapit ang ghost month. Bawal magpautang. Wag na wag po kayong magpapautang kahit kanino. Mas mainam guys na palipasin nyo po muna ang ghost month bago kayo magpautang. So ito po guys yung 8 mga bawal po nating gawin or dapat nating iwasan ngayong ghost month para hindi po tayo atakihin ng hungry ghost at ng anumang kamalasan. At isa pa po guys sa mga bonus tip ko po sa inyo para talagang tuloy-tuloy po yung swerte po ninyo sa ghost month. Gumawa lang po kayo ng tama sa kapwa. Panatilihin nyo po ang magkaroon ng malinis na intensyon sa kapwa. Iwasan nyo po ang mangloko, iwasan nyo po ang mang-api sa kapwa para hindi po kayo atakihin ng mga hungry ghost. Kasi umaatake po guys ang mga hungry ghost sa mga taong merong maitim na balak, maitim na budhi, maitim na pag-iisip. So kapag meron kayong masamang hangarin sa kapwa, delikado kayong atakihin ng mga hungry ghost. Kaya mas piliin po nating maging mabuting tao. At ang pinaka-importante po sa lahat, lakasan po natin ang ating paniniwala sa ating Ama sa Langit. Ang 100% pong faith sa ating Ama sa Langit ang magliligtas sa atin sa anumang kamalasan. So sana may natutunan po kayo guys sa videong ito at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat ngayong pong ghost month. To God be the glory. Kayo ba'y laging minamalas? Dati naman kayong sinuwerte sa buhay. Ngunit pagdating sa kalagitnaan is parang nauudlot ito. Ano yung problema? Ginawa nyo na ang lahat. Nagsipag kayo, ginawa nyo na lahat ng diskarte, pero wala pa ring nangyayari. Marahil na biktima ka na po ng evil eye, sumpa, at inggit. Malakas po yan guys magbigay ng kamalasan. Lalong-lalo na kapag napapalibutan ka po ng inggitero at inggitera. Marami ka na ring pampaswerteng ginamit sa buhay. Lahat ng mga prayers ay ginawa mo na, pero wala pa rin itong epekto. Marahil biktima ka rin ng tinatawag na kulam. Kaya pong tanggalin lahat yan ng ating very powerful Revuelta Talisman. So eto po guys yung itsura ng ating Revuelta Talisman. Very powerful crystals po ito na galing pa po ng Brazil. At hindi lang po ito basta-basta crystals dahil original at authentic crystals po talaga ito. At bukod nga po dyan is na-bless na din po ito. At hindi po basta-basta blessings ang na-transmit sa crystals na ito. Dahil ginamitan po ito ng energy transmission. Galing po sa enerhiya ng ating Divine Creator. Kung saan lahat ng mga negative energy, evil eye, inggit, barang, palipad hangin at kulam ay kayang tanggalin ito. At kahit mismo mga evil spirit, negative entities ay takot sa crystals na ito. Kinakat at pinuputol din po nito ang lahat ng trauma sa ating nakalipas.
Kasali na po dyan yung trauma sa ating relationship, trauma sa business, kung na-scam po kayo, trauma sa trabaho, at marami pa pong ibang trauma na naranasan nyo po sa inyong nakalipas. Money magnet na din po ito. Nagmamagnet po ito ng maraming swerte at kaperahan. Ang original price po nito ay nagkakahalaga po ng 5,000 pesos. Pero good news kasi meron po kaming sale ngayon. Ibibigay na lamang po namin ito sa halagang 2,500 pesos. So paunahan na lamang po kayo dahil limited stocks lamang po ang nagawa po namin. Mag-comment na lamang po kayo kung interesado po kayo. Paunahan na lamang po kayo. Kung sino po yung maunang mag-comment, sesendan po agad namin ng link para mapasa inyo na po ang very powerful Revuelta Talisman na ito. At ang kagandahan po nito kasi kapag nakapag-order po kayo nito sa amin, meron na po kaming ibibigay sa inyo na libreng box or lalagyan niya po. So ito po guys yung libreng box na makukuha nyo po. Ilalagay lang po natin siya dito. So every time na kayo po ay natutulog, ilalagay nyo lamang po siya sa red box na ito. At paano nga ba ang tamang paggamit ng crystals na ito? So sinusuot lamang po ito sa ating kanang kamay or right wrist. So dapat lagi nyo po itong suot-suot sa inyong kanang kamay. At bawal po itong dalhin sa mga negative places like sa burol or sa sementeryo. Or even sa gimikan or inuman, bawal din po ito. At ang tamang pag-cleanse po nito is ilalagay nyo lamang po ito sa tubig or sa running water. So paunahan na lamang po kayo guys dahil limited stock lamang po ang aming very powerful Revuelta Talisman. So hanggang dito na lamang guys at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po.